Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ang ating itatalakay ngayon ay tungkol sa pagsulat ng iba't ibang uri ng paglalagom sa Aralin 2. Isa sa mga kasanayan dapat matutuhan ng bawat mag-aaral ay ang kakayahang bumuo ng isang paglalagom o buod. Mahalagang makuha ng sinumang bumabasa o nakikinig ang kabuuang kaisipang nakapaloob sa paksang nilalaman ng sulatin o akda. Bukod sa nahuhubog ang kasanayang maunawaan at makuha ang nilalaman ng isang teksto, ay marami pang ibang kasanayan ang nahuhubog sa mga mag-aaral habang nagsasagawa ng paglalagom. Una, natututuhan ang pagtitimbang-timbang ng mga kaisipang nakapaloob sa binabasa. Natutukoy niya kung ano ang pinakamahalagang kaisipang nakapaloob dito, gayon din ang mga pantulong na kaisipan. Tandaan na sa pagsulat ng lagom, mahalagang matukoy ang pinakasentro o pinakadiwa ng akda o teksto. Pangalawa, natututuhan niyang magsuri ng nilalaman ng kanyang binabasa. Natutukoy niyang kung alin sa mga kaisipan o mga detalye na ang dapat bigyan ng malalim na pansin sa pagsusulat ng lagom at kung alin naman ang hindi gaanong importante. Pangatlo, nahuhubog ang kasanayan ng mag-aaral sa pagsulat, partikular ang tamang paghabi ng mga pangungusap sa talata, sapagkat sa pagsulat ng lagom, mahalagang ito ay mailahad ng malinaw, hindi maligoy o paulit-ulit. Pang-apat, ito rin ay nakatutulong sa pagpapaunlad o pagpapayaman ng bokabularyo sapagkat sa pagsulat nito ay importanteng makagamit ng mga salitang angkop sa nilalaman ng tekstong binubuod. Okay. So, alamin natin kung ano nga ba ang paglalagom. Paglalagom ay pinasimple at pinaikling bersyon ng isang sulatin o akda. Mayroong tatlong uri ng paglalagom. Una, abstract. Pangalawa, synopsis o buod. At pangatlo, ang bio note. Mayroon tayong mga kasanayang nahuhubog habang nagsasagawa ng paglalagom. Una, mahalagang matukoy ang pinakamahalagang kaisipan na nakapaloob sa binabasa. Pangalawa, magsuri ng nilalaman ng binabasa. Pangatlo, kasanayan sa tamang paghabi ng mga pangusap sa talata. At pang-apat ay nakatutulong sa pagpapaunlad o pagpapayaman ng bokabularyo. Siyempre, bilang isang manunulat, kinakailangan na mabasa mo muna yung akda bago ka gumawa ng iyong buod. Okay? Ngayon, alamin natin kung ano ang abstract. Ang abstract ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel, tulad ng thesis, papel na siyentipiko at teknikal, lecture at mga report. Ito ay maikli ngunit taglay ang mahalagang elemento o bahagi ng sulating akademiko. Okay, sa abstract din, ito ay naglalaman ng pinakabuod ng bawat bahagi ng sulatin o ulat. Mga dapat na nakapaloob sa abstract ay introduksyon, mga kaugnay na literatura, metodolohiya, resulta, at konklusyon. Ayon ito sa aklat ni Philip Koopman na How to Write an Abstract. Okay, sa abstract din ay ito ang pagpapaikli ng buong sulatin. Karaniwan itong nasusulat sa isang talata o paragraph. Okay? Sa pagsulat ng abstract, binubuo ito ng 150 to 300 na mga salita, karaniwang nasusulat sa past tense. Hindi kinopya ang buong akda. Okay, ano pa ang kahalagahan ng iyong pagsusulat ng buod? Kung iyo lang din itong kokopyahin ang buong akda. Okay? Okay, next, ang synopsis. Ang synopsis ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa akdang nasa tekstong naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula, parabola, talata o pangungusap. Sa synopsis, kailangan nabanggitin ang pamagat, ang may akda at pinanggalingan ng may akda. Iwasan na magbigay ng sariling pananaw. Kunwari, sa aking opinyon, ganito, ganyan. Okay, iwasan yan.
Pangatlong, maging objektibo sa pagsulat ng synopsis o buod. Sa pagkuha ng mahahalagang detalye ng akda, mahalagang matukoy ang sagot na sumusunod. Sino, ano, kailan, saan, bakit, at paano. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito, magiging madali ang pagsulat ng buod. Sa pagsulat ng synopsis o buod, simula ng paggawa sa pagpapakilala ng mga karakter at lugar kung saan naganap ang kwento at sunod-sunod na yan. Okay? Ang synopsis o buod ay nangangailangan ng 500 or 500 hanggang 1,000 or 1,000 na mga pananalita o salita. Okay, next na tayo sa bio note. Ang bio note ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. Mas maikli pa sa biography at autobiography. Ang bio note ay isang tala sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career. Ayon kay Duenas at Sanz noong 2012 sa kanilang aklat na Academic Writing for Health Sciences, ang bio note ay tala sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career na madalas ay makikita o mababasa sa mga journal, aklat, abstract ng mga sulating papel, websites at iba pa. Kadalasan, ito ay ginagamit sa paggawa ng biodata, resume o anumang kagaya ng mga ito upang ipakilala ang sarili para sa isang profesional na layunin. Okay, take note, profesional na layunin. Okay, ano dapat ang mga nakapaloob doon sa bio note? Kailangan may pangalan, may araw ng kapanganakan, may interes, may mga nakamit na mga parangal, at kailangan din na isulat kung may mga naisulat man na mga akda. Okay? Sa pagsulat ng abstract ay mahalagang isaisip na sa pamamagitan nito ay natutulungang mabigyan ng ideya o kaalaman ang mambabasa hinggil sa kabuuang nilalaman ng sulatin. Kung kaya't mahalagang maging malinaw at taglay ang kaisahan ng teksto nang maunawaan ng mambabasa. Sinasabing sa pagdaan ng panahon, kasabay ang pag-usbong ng iba't ibang modernong likha, ay ang unti-unting pagbaba ng paglalaan ng oras at atensyon sa mga bagay. Kung kaya't isang malaking tulong ang nagagawa ng pagbasa at pagsulat ng mga tekstong maikli ngunit siksik sa impormasyon na kung tawagin ay mga salitang naglalaman ng buod. Tandaan na kapag nagsusulat ka ng synopsis ay kinakailangang ilahad mo ito sa pamamaraang neutral o walang pagkiling. Mahalagang maipadama sa mambabasa na wala kang kinakampihan na ideya o alinman sa mga karakter. At doon nagtatapos ang aking pagtatalakay ng ikalawang aralin. Maraming salamat sa pakikinig.